Sa isang madilim na kaharian na malayo sa liwanag ng langit, mayroong 7 prinsipe ng impyerno. Bawat isa ay namumuno sa kanilang nasasakupan gamit ang madilim na kamay. Ang mga prinsipe na ito ay kilala sa paglikha ng kaguluhan at pag-akay sa mga tao sa maling landas. Ang unang prinsipe ay si Lucifer, ang sagisag ng kayabangan. Siya ay naninirahan sa isang marangyang kastilyo na ang mga pader ay gawa sa salamin upang palagi niyang masilayan ang kanyang sarili. Si Lucifer ay napakahusay sa pagpaparamdam sa mga tao na mas mahusay kaysa sa iba, nagdudulot ng mga away at kalungkutan, kapag ang mga kaibigan at pamilya ay nagtatalo sa mga walang kwentang bagay at nagkakompetensya. Pagkatapos ay naroon si Leviathan, ang prinsipe ng inggit, sa isang madilim na kagubatan ng walang katapusang gabi. Si Leviathan ay laging nakatingin sa kung anong mayroon ng iba na may mga matang puno ng inggit, bumubulong ng kasinungalingang nagpapapagnasa sa mga tao sa mga bagay na hindi kanila. Ito ay nagdulot ng maraming kalungkutan at galit, habang ang mga kaibigan ay naiinggit sa isa't isa dahil sa mga laruan, relasyon at maging sa pagnanakaw sa isa't isa. Pangatlo ay ang mabagsik na prinsipe ng puot na nagngangalang Satanas, na naninirahan sa isang kuta na napapalibutan ng apoy at kulog. Si Satanas ay may napakaikli na pasensya at gusto niyang magalit ang mga tao. Gagawin niyang parang malalaking problema ang pinakamaliit na bagay na nagiging sanhi ng sigawan at away sa wala namang halaga. Lumikha siya ng alitan at digmaan. Sa buong mundo, ikinakalat ang kanyang puot. Sa ika-4 na posisyon, ngunit hindi gaanong nakakatakot, ay si Mamon, ang prinsipe ng kasakiman na nag-iimbak ng mga kayamanan sa kanyang ilalim ng lupa na imbakan. Mas mahal ni Mamon ang ginto at mga hiyas kaysa sa anumang bagay at hinikayat niya ang iba na gawin din ito. Pinapalimutan niya ang mga tao na magbahagi na nagdudulot ng kalungkutan at kasakiman, habang ang lahat ay nais ng mas maraming laruan, mas maraming damit, mas marami ng lahat para sa kanilang sarili lamang. Ang ika-5 prinsipe ay si Belphegor, kilala sa kanyang katamaran at pagkabagal. Mas gusto ni Belphegor na magpahinga sa isang madilim at komportabling kuweba. Ginagawa ang kaunti hanggat maaari. Siya ay napakamapanghikayat. Ginagawa ang mga pang-araw-araw na gawain na tila napakahirap at ang mga pagidlip na napakaakit. Ito ay nagdulot ng mga gawain na hindi natapos at mga takdang aralin na nakalimutan dahil lahat ay nakaramdam ng sobrang tamad upang gawin ang kanilang bahagi. Pang-6, naroon si Beelzebub, ang prinsipe ng katakawan, na may palasyo na gawa sa mga candy at matatamis. Hindi kailanman tumigil sa pagkain si Beelzebub at ganoon din ang mga taong kanyang naiimpluwensyahan. Pinangunahan niya mga tao kumain sobra, dulot masamang kalusugan, pag-aaksaya pagkain, limot kahalagahan, pagsasalo pagkain mga sandali magkasama. Sa huli, naroon si Asmodeus, prinsipe pagnanasa, naninirahan ulap, matatamis, pabango, mapang-akit mga bulong. Ginawa ni Asmodeus sundan mga tao kanilang pagnanasa, hindi iniisip mga kahihinatnan. Nagdudulot mga sirang pagkakaibigan, nasaktang damdamin habang nakakalimutan mga tao alagaan puso isa't isa. Isang araw, isang maliwanag na liwanag ang nagningning sa madilim na kaharian na ito, nagdadala ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig. Isang makalangit na tagapagligtas na nagngangalang Hesukristo ang humamon sa mga prinsipe sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao tungkol sa kabaitan, pagtitiyaga at pagkabukas palad. Unti-unti, nagsimulang makita ng mga tao ang mga panlilinlang ng mga prinsipe sa kanilang tunay na anyo. Natuto silang maging masaya sa kung anong mayroon sila, pakalmahin ang kanilang galit, ibahagi ang kanilang kayamanan, tapusin ang kanilang mga gawain, tamasahin ang pagkain ng may katamtaman, at tunay na magmahalan. Habang nangyayari ito, ang impluwensya ng 7 prinsipe ng impyerno ay humina at nagsimulang maglaho. Pinuno ni Jesus ang mundo ng liwanag at pag-ibig. Dahil sa kanya, ang mga tao ay napalaya mula sa masasamang gawi at natagpuan ang kaligayahan sa pagmamahalan sa isa't isa at sa Diyos na nagdadala ng kaharian, ng langit